Sigurado ka ba na tama yung dinadaanan mo, ha? Yun na nga eh. Hindi ko rin sigurado. Sinunod mo ba ang instructions ko? Oo naman. Ang kaso, yung kasing tricycle driver nakakaloka. Nung sumakay ako, akala ko naintindihan niya yung instructions mo. Ang kaso, halos isang oras na kaming paikot-ikot sa lugar. Pero hindi niya pa rin matumbo kung nasan yung cottage. Ang ending, pinagbayad niya ako ng 100 pesos na wala. Oh my gosh! Ang budol naman ng driver na yun, ah! At ang nakakainis mo pa, basta na lang niya akong ibinaba sa may intersection. Heto, naglalakad tuloy ako na hindi ko alam kung saan ang punta ko. Siya, malapit ng dumilim. Nasaan ka na ba? Baka mamaya kung mapano ka dyan. Mag-isa ka pa naman. Nakarating na ako dito sa... Parang kagubatan yata to. Oh gosh, nakakatakot. Ang daming kawayan. Shasha? Anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Natisod ako sa lubid. Ang sakit. Nadapa ako. Lubid? Teka, bakit may lubid? Tsaka nasa gubat ka ba talaga? Nung nasa intersection ka, kumaliwa ka ba o kumanan? Kumaliwa ako. Kasi yun ang sabi mo sa akin, di ba? Kung kumaliwa ka, bakit sa gubat ka napunta? Gosh, dapat pala kumanan ako kasi nung ibinaba ako ni Manong driver, bali pabalik na dapat ako noon. Ano ba yan? Naglayas lang naman ako sa bahay namin kasi gusto kong makahinga dahil nag-away na naman kami ni Mama at Papa. Pero bakit kailangan ko pang maligaw? Shasha, kumalma ka, okay? Kung i-share mo kaya sa akin ang location mo ngayon, baka sakaling ma-figure out natin kung paano ka makakaalis dyan. Ang hirap kang sumagap ng mobile data rito eh. Kaya nga tumawag na lang ako sa number mo. My gosh, ano yun? Anong nangyayari? Parang may duma na something. Mag-iingat ka, Shasha. Baka mamaya, may mababangis na hayop dyan sa gubat. Shasha? Shasha! Anong nangyayari sa'yo? Diyos ko, ano kayo nangyari sa kaibigan ko? Hindi ako mapakali ng sandaling iyon, Miss Ligaya. Para akong binuhusan ng nagyayalong tubig nang marinig ko ang malakas na sigaw ng kaibigan ko sa kabilang linya. Naputol na ang tawag ko at hindi ko na siya makontak pa. Isang bagay na lang ang naglalaro sa isip ko. May nangyari sa kanya. Dahil doon, sinundot ako ng aking konsensya. Kung hindi dahil sa suwestyon ko kay Shasha, ay hindi siya maliligaw sa gubat na yon. Nagkamali ako. Dapat pala ay nakipagkita na ako sa kanya at sabay na kaming pumunta roon. Dave, nandyan ka ba? Oo, Joanna, ano napasugod ka? Kailangan ko ng tulong mo, Dave. At ano naman ang may tutulong ko sa iyo, gandahan? Dave, please, wag mo akong landiin ngayon. Seryoso ako. Kailangan ko talagang tulong mo. Hindi magandang nangyari eh. Oh? Oh, sige. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema. Tulungan mo akong hanapin ang kaibigan ko. Naligaw siya sa gubat. Bakit naman siya naligaw sa gubat? Papunta kasi siya sa nirentahan naming cottage. Pero nagkandaligaw-ligaw siya dahil hindi naman yun pamilyar sa lugar na pupuntahan niya. Ang pagkakamali ko lang, dapat magkasabay na kaming nagpunta ron sa cottage eh. Ang kaso, umattend pa kasi ako ng recognition ng anak ko. Kaya ang sabi ko, susunod na lang ako ron bukas. Bakit hindi mo siya tawagan at nang malaman mo kung nasaan? Suggestion lang naman yon. Mas mapapadali ang paghahanap mo sa kanya. Ay, ang totoo niyan, magkausap na nga kami sa phone kanina nung bigla siyang nawala. Dave, kinakabahan ako. Narinig ko sumisigaw si Shasha bago naputol ang tawag. Please, Dave, tulungan mo ako. Wala akong ibang alam na pwedeng lapitan kundi ikaw lang.
Alam kong mas malaki ang chance na mahanap natin si Shasha kasi private investigator ka. Okay, sige. Asip naman makakatanggi ako kapag ikaw ang humiling. Saan ba siya nawala? Sa Norsagaray. Kung ganun, mag-impake ka na at pupunta tayo ron ngayon din. Mag-ayos lang ako ng dadalhin at dadaanan kita ron sa inyo, okay? Okay nang gamit ko. Kapon pa ako nakapag-impake. Mabuti kung ganun. Sandali lang. Mabilis ang naging kilos ni Dave. Hindi nagtagal. Bumabiyahe na kami papuntang Norsagaray, lulan ng kanyang kotse. Mabilis ang pagmamaneho niya. Tila naghahabol ito ng oras. May palatandaan ka ba kung saan parte siya nawala? Wala akong ideya kung saan parte siya nawala eh. Basta ang nabanggit lang niya sa akin, napadpad na siya sa kagubatan. Papadilim na ng papadilim, Dave. Sa tingin mo ba mahahanap natin siya? Hindi ako sigurado. Depende pa kung ano ang magiging aksyon ng kinaukulan doon. Anong ibig mong sabihin? Hindi tayo basta-basta pwedeng manghimasok sa mga lugar na yon. Nagkaya noon. Lalo na't magadayo tayo. Iba na ang panahon ngayon. Baka mamaya niyan, mapagkamalan pa tayo mga may masamang balak. Kaya para na rin sa kaligtasan natin, kailangan natin magsabi sa barangay. Maganda rin kung matutulungan nila tayo sa paghahanap. Sa bagay, tama ka naman. Ang mabuti pa, umiglip ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo ng Norsagaray. Sa tingin mo ba patutulugin ako ng konsensya ko? Hindi na nga maubos-ubos ang mga senaryo na naglalaro sa utak ko ngayon eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Joanna. Hindi mo naman ginusto ang nangyari sa kaibigan mo. Pero ako kasing nagsuggest sa kanya na magpunta ng Norsagaray. Nung sabihin niya sa akin gusto niyang lumaya sa kanila, sinuportahan ko siya. Pakiramdam ko ang sama-sama akong kaibigan. Kang umiyak, please. Ayokong nakikita kang ganyan. Mirasol, baka pwedeng wag mo munang itaboy yung mga dayo roon sa bakas. Nakita mo naman, magkakasunod na yung mga insidente na merong mga nalulunod. Puro dayo pa man din. Pero, bakit parang sa pananalita mo, Kap? Ako pang may kasalanan. Hindi lang naman ang mga dayong nagrenta sa akin ang nalunod doon. Kahit mga taga rito rin mismo sa lugar natin, nalunod na ron. At saka sabi nga ng mga nakaligtas, parang may nanghihila raw sa kanila mula sa ilalim. Aba, ano naman ang ibig mong sabihin, Mirasol? May nagaganap na kababalaghan doon sa ilog, ha? Ang sakin lang naman, Kap, hindi kaya may kakaibang nilalang sa ilalim ng ilog? At ano namang nilalang, ha? Wala namang buwaya roon. Matagal ko nang naririnig sa lola ko no na may aswang sa mga anyong tubig. Ano nga bang tawag doon ng lola? Magindara. Baka may magindara ron sa bakas, Kap. Ikaw talaga, Mirasol. Kung ano naman ang napasok dyan sa isip mo. Sa tagal ko nang naliligo sa bakas, wala naman akong nakakitang kakaiba roon. Baka hindi lang sila marunong lumangoy. O lasing kaya nalulunod. Tsaka tigilan mo na rin ang kakukwento ng tungkol sa mga aswang. Minsan, napapagkamalan ka na ng ibang taong may problema sa pag-iisip. Nako, bahala na sila sa kung anong gusto nilang isipin sa akin. Naniniwala ako sa mga kwento sa akin noon ng lola ko tungkol sa magindara at gabunan.
Kasi nakakita na siya ng mga yon dito mismo sa bayan natin. Magandang gabi, Kap. Ay! May pogi. Oh, Dave, my friend. Nandyan ka na pala. Magkakilala kayo? Oo. Dating pulis yan si Kap. Nagkasama kami niyan dati. Oh, Mirasol. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna sa inyo at may mga bisita ako. Dinala kami ni Cap sa kanyang private office sa barangay hall. Sa itsura niya ng sandaling iyon, mukhang alam na niya kung ano ang pakay namin ni Dave sa lugar na yon. At dahil nabanggit ni Dave na magkakilala nga sila, sa malamang na briefing na niya ito. Kumusta yung pabor na hiningi ko sa iyo, Kap? Bukas sa bukas din magsasagawa kami ng search and rescue operation para sa kaibigan nyo. Bukas pa? Bakit hindi pwedeng ngayon na? Hapon nung maligaw ang kaibigan ko sa gubat, Kap. Dadaan ang buong magdamag na hindi pa rin natin siya hinahanap? Pasensya na kayo ha. Miss, ano bang pangalan mo? Joan ho. Pasensya ka na, Joanna. Hindi ko rin naman kasi inaasahan na mapapasabay itong pagkawala ng kaibigan nyo sa magkakasunod na insidente rito sa amin. Abala pa kami sa ngayon sa pagpapatrolya at pagresponde. Kap, if you don't mind, ano ba ang nangyari? Ay nako, Dave. Nakakapanlumo ang pangyayari. May nalunod kanina sa ilog. Pagkatapos, nakatanggap pa kami ng report na may nakita raw bakas ng dugo sa kalsada na noong sinundan ay galing sa may gubat. Ano? Oh my gosh! Huwag naman sanang si Shashang napahamak. Kailan nangyari yon, Kap? Umaga pa naman noong i-report sa amin. Ang sabi nyo naman, hapon nung nawala ang kaibigan ninyo. Kaya may posibilidad pa naman na ligtas siya. Sana nga ho. O siya, paano? Ang lagay. Bukas na lang ulit tayo ng umaga magkita-kita ron sa site para sa search and rescue. Sige, Kap. Maraming salamat. Wala na akong nagawa noong tumayo na si Dave at nakipagkamay na sa kapitan ng barangay. May tiwala naman ako kay Dave na alam nito kung ano ang ginagawa niya. Ipinagdarasal ko na lang na sana ay nasa mabuting kalagayan si Shasha. Paano na? Hihintay na lang ba nating mag-umaga? Ganun na nga. Kailangan din na andito tayo kapag nag-search and rescue bukas. Okay lang ba sa'yo kung sa kotse na lang tayo magpalipas ng gabi? Bakit naman sa kotse pa kayo magpapalipas ng gabi? Ate naman, nanggugulat naman ho kayo. Pasensya ka na kung nagulat kita, Miss Ganda. Narinig ko lang kasi na sa kotse lang kayo magpapalipas ng gabi. Meron kasi akong in. Malapit lang yun dito at saka mura lang. Salamat na lang ho. 500 lang per head. 24 hours na yon. Free breakfast. Pagkatapos, kung gusto nyong magpaluto ng lunch at dinner, pwede naman. May dagdag bayad nga lang. Sige, mag-check-in na lang kami. Dave! Ayos. Pero, iwan mo na rito yung sasakyan mo, Pogi. Iskinita lang kasi ang daan papasok sa amin. Motorsiklo lang ang kasya. Safe naman yan dito sa barangay. Dave, wala sa usapan natin na mag-check-in. Bakit natatakot ka ba na baka may gawin ako sa'yo? Don't worry. May respeto ako sa'yo, Joanna. Alam mo yan, kahit na gustong-gusto kita. Pero, hindi tayo magsasama sa iisang kwarto, okay? Okay, boss. Ano ba naman kayong dalawa at hindi pala kayo sumusunod sa akin? Mauna na kayo, Joanna. Susunod ako. Kukunin ko lang ang mga daladalahan natin. Bilisan mo at lumalalim ng gabi.
Baka abutin pa kayo ng gabunan sa daan eh. Ano po yung gabunan? Ang sabi nun ng lola ko, ang gabunan daw ang pinakamalakas at pinakanakakatakot sa lahat ng uri ng mga aswang. Kaya talagang lumaki ako na takot kasi nakakita ang lola ko ng ganun dito sa lugar namin. Ano po bang itsura ng gabunan? Sabi ng lola ko, maitim daw ang balat at may puting buhok. Siyempre dahil aswang, nakakatakot ang mukha nila. Malahalimaw. Naniniwala ka ba sa aswang, Iha? Depende na lang po siguro kung makakakita ako. Madalas po kasi nababasa ko lang naman ang tungkol sa mga aswang. Naku, Iha. Ika nga nila, be careful what you wish for. Baka mamaya nga niyan pagpakitaan ka. Kung ganun, binabawi ko na palang sinabi ko, Aling, hindi ko pa pala alam kung anong pangalan nyo. Mirasol. Siya si Aling Mirasol. Aba, kagaling mo naman, Pogi. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig ko kanina sa loob ng barangay hall nung kausap niyo si Kap. Ah, ganun ba? Liko tayo rito sa kaliwa. Dito ang papasok sa amin. Looban ng lugar ni na Aling Mirasol. Medyo alanganin ako dahil kinailangan pa naming dumaan sa makitid na ekskinita. Malakas lang naman ang loob ko dahil kasama ko si Dave. Pero kung ako lang mag-isa, hindi ako sasama sa taong hindi ko naman kilala. Kaunting lakad pa at tuluyan na naming narating ang inn. Maayos naman ang lugar, malinis at kahit nasa liblib ay hindi masyadong nakakatakot. Hindi kalakihan pero sapat ang espasyo para mag-accommodate ng mga siguro hanggang 20 katao. Tuloy kayo, Joanna. Ihahanda ko lang ang mga kwarto nyo. Hintayin nyo ako rito. Kung gusto nyo ng maiinom, may free coffee sa common kitchen. Maiwan ko muna kayo sandali. Dave! Bakit? Ano yun? Tinatawagan ako ni Shasha. Kaagad kong sinagot ang tawag na yon. Buhay ang pag-asa sa dibdib kong ligtas si Shasha ng sandaling iyon. Subalit, wala akong kahit na anong boses na narinig sa kabilang linya. Hanggang sa bigla na lang naputol ang tawag. Sinubukan kong tawagan ang numero, ngunit out of reach na iyon. Kaagad naman akong niyakap ni Dave nang makitang lumuluha na ako. Sandali lang ang yakap na yon dahil biglang sumulpot si Aling Mirasol. May masama akong balita para sa inyong dalawa. Ano ho yun? Kanina pala. Nung wala ako, may nag-check-in. Iisang kwarto na lang palang available. Ganun ho ba? Sige, okay lang ho. Pero Dave! Okay lang. Ikaw na lang sa kama. Aling Mirasol, makikihiram na lang ho ako ng panlatag. Oo, sige. Walang problema. Halika na sa kwarto, Joanna. Natang makapagpahinga na tayo. Good morning. Oh, kumusta ang tulog mo? Ay, hindi ako masyadong nakatulog kaiisip. Hindi ko na kukumustahin ang sayo kasi narinig ko ang paghilik mo kagabi. Akala ko pinakapasok ng baka sa inn. Talaga? Oo, pabuti na lang may dala akong pamasak sa tenga. Ang mabuti pa, mag-almusal ka na. Nag-text sa akin si Kap kagabi. Alas 6 daw magsisimula ang search and rescue operation.
para kay Shasha. Magkakape na lang siguro ako. Wala akong ganang kumain lalo na ganitong hindi pa natin nakikita si Shasha. Tiwala lang, Joanna. Makikita rin natin siya. Ipinagdarasal ko talaga yan, Dave. Sana makita natin si Shasha ng ligtas. Sos Mariosep talaga. Nakakatakot ng mga nangyayari ngayon. Bakit? Anong nangyari, Aling Mirasol? Atin-atin na lang to ha. Sasabihin ko sa inyo itong nasagap ko dahil hinahanap niyo yung kaibigan yung nawala sa gubat. Galing ako sa labas. Ayon sa nasagap kong balita, yung mga bakas daw ng dugo na nakita sa may gubat kahapon, naglid daw sa parang isang camping site at may nakita ro doon na maliliit na piraso ng lamang loob. Duda ko, baka kagagawan yun ng aswang. Baka naman may nagkamping lang talaga at nagluto ng putahe na may sahog na lamang loob ng hayop. May gano'n naman hindi ba? Tsaka kapag may mga ganyang pangyayari, huwag nating i-conclude na kagagawang kaagad ng aswang. Hindi ko alam kung anong paniniwalang meron ka, iho. Pero ako kasi, dito na ako tumanda. Alam ko kung anong klaseng mga tao at nilalang ang naniniraan sa lugar na to. Noon pa mang araw, may mga aswang nang umaalig dito. Hindi lang sila masyadong na-expose kasi nga mas lamang ang mga taong hindi naniniwala. Nagkibit-balikat lang si Dave nang magbaling siya ng tingin sa akin. Kung ano man ang paniniwala meron siya, iginagalang ko yun. Ayaw ko rin namang isipin na totoo nga ang mga aswang at baka yun din ang nilalang na may kagagawan sa pagkawala ni Shasha. Subalit, ang mga balitang sumalubong sa amin pagdating pa lang ay talaga namang nakadagdag sa alalahanin ko. Ni hindi ko na nakuhang magkape pa sa kaiisip kung anong nangyari sa kaibigan ko. Iniwan ko na sina Dave at Aling Mirasol para maghanda sa search and rescue operation. Magandang umaga, Kap. Magandang umaga rin sa'yo, Dave. At sa'yo rin, Joanna. Sana nga ako maging magandang kalabasan ng umagang to, Kap. Nagsimula ng search and rescue kani-kanina lang. Nag-request ako ng backup sa mga naging kaibigan natin dati sa serbisyo na pwedeng tumulong. Salamat naman kung ganon. Sana mapabilis ang paghahanap dahil may mga katulong tayo. Pero Kap, may nasagap kaming balita kanina kay Aling Mirasol. Yung may-ari ng inn dyan sa malapit. Totoo ba yon? Na may pira-piraso mga laman loob na nakuha sa isang campsite rito sa gubat nung tinuntun ang mga bakas ng dugo. Ay nako, yan talagang si Mirasol. Hindi mo mapipigilan ang bibig sa kadaldalan. Nabulungan na naman siguro yon ang kaharutan niyang tanod. Nabanggit lang naman ho sa amin yun ni Aling Mirasol. Kasi nga alam niyang may hinahanap ho kami. Pero sana naman, wala yung kinalaman sa pagkawala ng kaibigan mo, Iha. Doon tayo sa mas positibong side, Kap. Hindi pa naman tayo nakakalagpas ng window time. Kaya pwede pa tayong umasa. Tama. Halik kayo. At nang makapaghanap na tayo. Naglakad kami papasok sa kagubatang yon. Hindi ko maiwasang hindi matakot nang habang tumatagal ay patahimik na ng patahimik ang lugar. Sa gitna ng katahimikang yon, tila ba nangungusap sa amin ang mga lagitnit na mga kawayan. Panay ang lingon ko habang tahimik na nananalangin na sana makita namin si Shasha o ang kahit anumang makakapagturo sa amin sa kinaroroonan niya. Subalit, sa kasamaang palad, lumipas ang maghapong yon na wala kaming natagpuang Shasha.
Uminom ka muna ng tubig. At, eto. Nawalan ka ba ng pag-asa na makikita natin ang kaibigan mo? Akala ko makikita natin siya kaagad. Posible rin naman kasi na baka may nakakita sa kanya. Kung talagang nasa ligtas si Shasha, malalaman ko yun. Sasabihin niya sa akin kasi, alam niyang dapat magkikita kami, Dave. Ewan ko, Dave, parang malapit ko na talagang isiping nakuha nga siya ng aswang. Makikita natin si Sasha, okay? Hindi pa naman tapos ang window time. Meron pa tayong 48 hours na natitira. At pagkatapos nun Dave? Tsaka ko palang pwedeng ibaba ang expectation ko na makikita pa natin siyang buhay. Ipinapangako ko, makikita natin si Sasha. Kami. Niyakap ako ni Dave. Hindi noon napawi ang pag-aalala ko, pero sapat na yon para pakalmahin ako. At nang sandaling iyon, wala akong ibang pinanghahawakan kundi ang pangako niya. Kap, bakit naman ho ganun? Bakit pinapatigil na raw ninyong search and rescue? Parang ang lagay tinatamad na kayong maghanap. Hindi naman sa ganun, Iha. Ginagawa naman namin ang trabaho namin. Nakita mo naman, hinanap namin ang kaibigan mo. Pero halos 1 linggo na rin ang lumipas mula noong nawala siya. At ni isang lead na makapagtuturo kung nasa ang kaibigan mo ay wala tayong nakita. Nasuyod na natin ang lahat ng mga lugar na konektado sa gubat na yon na maaari niyang puntahan. Naipagtanong na rin natin siya sa buong barangay. Ito naman ay sa pantaha ko lang Hindi naman kaya nakipagtanan ang kaibigan mo? Nakipagtanan? Tuwi na lang bang may mawawalang babae sasabihin nyo ay nakipagtanan? Ang sabihin nyo, hindi nyo maamin na incompetent lang talaga kayo. Jonah, tama na. Hindi, Dave! Nakakainis Nawawala na nga yung tao pagkatapos sasabihin pa na baka nakipagtanan? Bakit? Kilala niyo ba si Shasha para masabi niyo yan? Wala ngang boyfriend yung tao! Iha, hindi naman sa hinuhusgahan kong kaibigan mo. Pero magkaibigan kasi kayo at iba pa rin yung nakakasama mo siya sa pag-araw-araw at nakikita mo ang lahat ng ginagawa at nangyayari sa buhay niya. Ang mas maganda siguro, tumawag ka sa pamilya ng kaibigan mo at ipaalam mo sa kanila ang nangyari. Baka sakaling may alam sila na hindi mo alam at makatulong yun sa paghahanap mo sa kanya. Maraming salamat sa tulong mo, Kap. Joanna, halika na. Pero Dave... Fine. Naiinis man na hindi ko nakuha ang gusto ko. Sumunod ako kay Dave. Naghihintay na siya sa akin sa loob ng sasakyan nang makarating ako sa labas. Tahimik lang ito nang lumulan ako sa passenger seat. Galit ka ba sa akin, Dave? Hindi ako galit. Hindi ko alam kung paano ko magagalit sa iyo. Pero sana hindi ka nagsasalita ng kung ano-ano sa harap ni Kap kanina. Nakakahiya naman doon sa tao dahil nakahingi rin naman tayo ng pabor sa kanya. Sorry. Hindi ko naman yung sinasadya Nadala lang ako ng emosyon ko. Naiintindihan ko. Dave, alam kong kalabisan na itong ihilingin ko. Pero lulubusin ko na since inumpisahan na lang din naman natin itong paghahanap na to. Let's stay a little longer pa, pwede? Kung sinukuan na nilang paghahanap kay Shasha, pwedeng huwag natin gawin yun. Nararamdaman ko buhay pa siya. Pero may nangyaring hindi maganda sa kanya. Yun kasi ang sinasabi ng instinct ko Dave, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakikita. Please, Dave.
Alam mo namang basta para sa'yo gagawin ko eh. Pero isa lang ang hiling ko, Joanna. Please, ipangako mo sa aking makikinig ka sa mga sasabihin ko. Ang mapahama ka pa ang pinakahuling bagay na gugustuhin kong mangyari sa ginagawa nating to. Hindi ka pwedeng gumawa ng mga bagay o desisyon nang hindi kumukonsulta sa akin. Naiintindihan mo ba ako? At talagang inunahan mo na ako sa part na yan, ha? Oo, dahil kilala kita. Baka mamaya kung ano pang maisipan mong gawin, out of desperation. Well, salamat sa concern mo para sa akin, Dave. Hindi ka pa nangangako sa akin. Mangako ka. I promise. Takot ko na lang nalayasan mo na ako at wala na akong makasama sa paghahanap na to. Susunod ako kung anong sasabihin mo sa akin, boss. Ano, okay na? Mabuti naman kung ganon at nagkakaintindihan naman pala tayo. Ngayon, ang gusto kong gawin mo ay tawagan ang pamilya ni Shasha at ipaalam sa kanila ang totoong nangyari sa kanya. Dave, paano ko naman sasabihin sa kanila kung anong totoong nangyari? Eh, hindi nga natin alam kung nasan siya at kung ligtas ba siya eh. Paano kung magali sa akin ang magulang niya at akong pagbuntunan ng sisi? Well, partly, totoo naman. Isa pa, mas magiging komplikadong lahat kung malalaman ng magulang ni Shasha ang pagkawala niya. Dahil nasa ibang bansa ang mga yon, hindi sila makakapunta rito agad-agad. Pamilya sila, Shasha. Kailangan nilang malaman kung ano ang nangyayari. Isa pa, Joanna. God forbid. Papaano na lang kung... Basta, sabihin mo sa kanila. Tawagan mo na lang kahit ang kapatid niya para ipaalam. Siya ang bahala magsabi sa magulang nila. Okay. Kagaya nga ng utos ni Dave, tinawagan ko ang pamilya ni Shasha. Nakontak ko sa Facebook ang isa sa mga kapatid nito at ipinaalam ang masamang balita. Hindi pala alam ng pamilya nito ang naging paglalayas ni Shasha. Dahil ayon sa kapatid nito, sanay silang pumupunta ito sa bahay ng matalik na kaibigan malapit doon para magpalipas ng ilang araw at babalik din. Lalo tuloy akong sinundot ng aking konsensya dahil ako ang nagtulak sa kanya na magpunta ng Norsagaray. Kasabay nun, ipinangako ko sa kapatid ni Shasha na hahanapin ko ang kapatid nito. Wala ka ba talagang naalala na may nabanggit sa iyo si Shasha noong magkausap kayo sa phone? Kung nasaan siya o meron ka man lang na narinig na pwedeng maging clue ng naging location niya. Malaki ang maitutulong noon sa paghahanap natin sa kanya. Kung meron na sana akong naaalala, di mabuti. Ang kaso ang hina ng memorya ko sa mga ganyan. Wala akong mapakinabangan. Nakakainis. Okay. Wait, may bigla akong naalala. Sana tamang naalala ko. Anong naalala mo? Sabihin mo. May narinig ako nun sa background na tunog ng umaagos. Parang ilog. Nagtatatakbo kami ni Dave patungo sa direksyon ng ilog. Malapit na iyon sa kinaroroonan namin kaya nakarating kami kaagad. Masusing naghanap si Dave ng mga bakas kahit na nga ilang araw na ang nakalipas. Habang ako naman ay nagbabaka sakaling may makikitang gamit ni Shasha sa paligid. Hanggang sa may naramdaman akong presensya ng kung sino. Subalit, nasisiguro kong hindi si Shasha yun. May kung ano roon na nagpapatayo ng mga buhok ko sa batok. Kasunod nun, nakarinig ako ng tunog. Dave, narinig mo ba yun?
Ang alin? Yung parang may tumatakbo ng sobrang bilis. Ayun, narinig ko na naman. Shh! Mauna ka at susunod ako. Anong ibig mong sabihin? Sundan natin yung tunog na sinasabi mo. Ha? Bakit? Baka kasi may posibilidad na may kinalaman yun sa pagkawala ng kaibigan mo. Okay, kung yan ang gusto mo. Naririnig mo pa ba? Oo. Bakit? Wala ka bang naririnig? Naririnig ko na. Sa tingin mo, ano kaya yun? Baka may umaaliki ditong mabangis na hayop. Oh my gosh! Huwag naman sana tayong gawing hapunan ng mabangis na hayop na yun. Mas mabuti na ang hayop kaysa naman sa aswang. Huwag mo na nga banggitin ang tungkol dyan. Naalala ko tuloy yung kwento ni Aling Mirasol tungkol sa gabunan. Sana hindi aswang. Oh, Dave? Narinig mo ba yung parang may nakakatakot na tunog? Susundan pa ba natin yan? Ay baka mamaya mapahamak tayo. Ikaw na lang kayang sumunod. Ihintay na lang kita rito. Mas magiging delikado para sa'yo kung iiwan kita rito. Sumama ka sa akin. Basta dito ka lang sa may likuran ko. Okay. Sinundan namin ni Dave ang nakakatakot na tunog na yon. Ngunit, laking pagtataka namin na mapansing tila ba, pinapaikot-ikot lang kami sa gubat nang dahil sa kakasunod namin sa kung anong pinagmumulan ng tunog. Hanggang sa napagpasyahan na muna naming bumalik sa inn para makapagpahinga na rin. Naisip namin pareho na baka dala na lang yon ang aming pagod sa maghapon. Lalo na at ilang araw na magkakasunod na kaming naghahanap. Naikwento ko kay Aling Mirasol ang naging pangyayaring yon. Subalit, hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. Mukhang nakuha raw namin ang atensyon ng nagtatagong nilalang sa gubat at pinaglaruan kami nito. Hindi mo na naman pala ginalaw ang pagkain mo. Kung patuloy kang hindi kakain, manghihina ka niyan. Baliw ka rin no? Sa tingin mo ba sa lagay na to magagawa kong kumain? Bigla na lang akong dinukot ng magaling mong tito sa gubat. Pagkatapos dinala niya ako rito na para bang isa lang akong usana na huli niya. At anong sumunod? Sabi ng magaling mong nanay na mangkukulam pala, gagawin niyo raw akong alay. Ano kayo siniswerte? Hindi ako naglayas sa bahay namin para maging sacrificial lamb yung mga aswang. Hindi ba ang sabi ko sa'yo huwag kang maingay? Kapag narinig ka na naman ni Tito Alfonso na kuda ng kudarian, papasok na naman yun dito para busalan ang bibig mo. Eh di tatahimik na. Tahimik naman sa ko rito kanina nung hindi ka pa dumarating. Kaya umalis ka na. Shoo! Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Sayang naman kasi ito. Itatapon lang ito ni nanay. Tinapay. Bigyan mo na lang ulit ako ng tinapay kung may naitatago ka riyan. Sa tinapay ka na lang ba nabubuhay? Oo. Dahil hindi mo na ako mapapakain ng mga hinahain mo sa akin. Ganitong alam ko na kung ano ka. Pamilya kayo ng aswang at mangkukulam. Hindi ako aswang. Hindi pa. Kaya makakaasa kang pagkain ng tao ang inihahain ko sa iyo. Pero balak mo kong kainin kapag i-convert ka na nila bilang aswang. Gaano ka naman nakakasiguro? Nakakainin nga kita. Tama! Wag mo nga akong kakainin kasi hindi ako masarap. Kulang ako palagi sa tulog at hindi ako makain ng tama. Dadalhin ko lang ito sa labas. Hintayin mo ang tinapay. Mukha namang mabait ka, pero bakit ka nagpapauto sa kanila? Tiyak na malalagot ako sa inay at sasaktan ako ni Tio Alfonso kung hindi ako susunod sa mga gusto nila. Ba, hindi pwedeng ganyan na lang ng ganyan. Kailangan mong matutong lumaban. Mukha namang alam mo kung anong tama at mali. Sayang ka.
Matapang ka rin naman pala eh. Kanain mong nagpaabot ka pa talaga ng gabi rito sa gubat. At mukhang hindi si Shasha ang hinahanap mo. Sinusunod ko ang sinasabi ng instinct ko, Dave. Kasi madalas tama kung ano yung nararamdaman ko. At ano naman ang nararamdaman mo sa ngayon? Nararamdaman ko na malapit na nating makita si Shasha. Paano? Hanggang ngayon nga wala tayong makitang lead na makapagtuturo sa kanya. At nagkandaligaw-ligaw pa tayo rito sa gubat nung isang gabi. Don't tell me, naniniwala ka na naman sa sinabi ni Aling Mirasol na pinaglalaroan tayo ng aswang? Alam mo, minsan wala namang masama kung maniniwala eh. Paano kung may katotohanan naman talaga ang sinasabi ni Aling Mirasol? Pero dahil kilala siyang tsismosa sa lugar nila, tinatawanan na lang ng mga tao ang lahat ng mga sinasabi niya. So, pang ilang senaryo na yan? Please lang, Dave, wag mo akong simulan. Narinig mo ba yan? Parang naandyan na naman. Oo, tinig ko. Parang mas malapit ang tunog ngayon kaysa sa nung nakaraang gabi. Ihanda mong sarili mo, Joanna. Handa akong protektahan ka. Pero hindi natin nasisiguro kung ano ang nag-aabang sa ating panganib. Huwag kang mag-alala. Pinabaunan ako ni Aling Mirasol ng maraming asin. Just in case. Tsaka, suot ko yung Holy Cross na pamana na paro sa kanya ng lola niya. Okay. Mabuti naman kung ganun. Nakita ko ang pagdako ng kamay ni Dave sa holster na nasa baywang nito at mahigpit na hinawakan ng baril habang ang isa naman nitong kamay ay hinuli ang kamay ko at hinawakan din yon. Mas mahigpit pa sa pagkakahawak nito sa baril. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko habang papalapit ng papalapit ang tunog sa kinaroroonan namin. Magkakasunod akong napalunok nang biglang nawala ang tunog at nabalot ng katahimikan ang gabi. Dave, nawala na yata. Hindi pa tayo nakasisiguro. Oh my gosh, Dave! Nandiyan pa siya! Kumalma ka. Mas ikakatuwa na nilalanda yun kung makikita at nararamdaman niyang natatakot ka. Takbo! Oh my gosh! Dave! Totoo nga sinasabi ni Aling Mirasol! Totoo nga may aswang! Hindi mawala-wala sa isip ko ang itsura ng aswang na nakita ko nang bigla na lang sumulpot yun sa harapan namin. Puting buhok, maitim, malahalimaw ang muka at nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Tila ba ako talaga ang puntirya niya? Dave, hindi mo ba napansin? Nakatingin siya sa akin kanina. Kaya nga mas lalong dapat tayong makalabas sa gubat na ito. Hindi, Dave. Joanna, hindi ko nagugustuhan ang tono niyang pananalita mo. Malakas na ngayon ang kutob ko na may kinalaman ng aswang na yon sa pagkawala ni Shasha. Hinila ako ni Dave sa likod ng makakapal na damo at nakubli kami panandalian doon. Kapwa kami naghahabol ng hininga at nakatingin sa isa't isa. Kita ko kung paano mas dumilim kaysa sa gabi ang ekspresyon ng muka ni Dave. Hindi ba at nangako ka sa akin na makikinig ka sa kung anong sasabihin ko? Bakit sa pakiramdam ko may kung ano na naman pumasok dyan sa isip mo? Naisip ko lang naman na baka pwedeng sumama ako sa aswang. Nahihibang ka na ba? Anong pumasok dyan sa kukote mo at sasama ka sa aswang? Sa tingin mo ba, hindi ka niya sasaktan? At sa tingin mo, talagang papayag akong ipain mo ang sarili mo? Hindi, Joanna. Hindi ako papayag. At ano? Sarili mong ipapain mo. Tsaka kung napapatayin ka niya. At ikaw sa tingin mo naman, hindi ka niya papatayin? Sa ngayon,
Siguro hindi pa. Siguro. See? Ni hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, Joanna. Please, makinig ka sa akin. Yun ang sinasabi ng instinct ko. Ayan ka na naman sa sinasabi ko noon ang instinct mo. Huwag mo ako masigaw-sigawan, Dave, ha? I'm sorry. Okay. Di naman sa sinisigawan kita pero yung gusto mo kasing mangyari, parang sinasabi mo na rin na nawawala ka na sa katinuan eh. Ano bang gagawin ko sa'yo? Alam mo kung anong kailangan mong gawin? Ano? Magtiwala ka sa kung ano ang kaya kong gawin. Makita at masagip lang si Shasha. Minsan, mind over matter lang ang labanan, Dave. Paano kung magagawang magtiwala sa kung ano man yung pinaplano mo? Una, wala kang sapat na kaalaman para talunin ang aswang na yon. Naniniwala ka ba sa Diyos, Dave? Ako naniniwala akong walang ibang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan kundi siya lang. Manalig ka. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. He will make a way, whether it seems to be no way, Dave. Ipinaalala ko lang sa'yo, Joanna. Tuluyan ang napako ang pangako mo sa akin. Hindi ka nakikinig sa akin sa puntong ito. Sorry. Ganito na talaga ako eh. Hindi ko alam kung anong magiging impression mo sa akin dahil dito. Lalo akong humanga sa iyo dahil dyan. Dave, Okay lang sa akin na hindi mo to pa rin ang una mong naging pangako. But this time, pangako mo sa akin, babalik ka sa akin ng buhay. mangyayari yan. Kung sasagipin mo ako sa mga kuko ng pangit na gabunan na yun. I mean, kami ni Shasha. Oo. Handa akong gawin yan. Kahit na hindi mo pa sabihin. Nagulat ako nang mabilis akong hinalikan ni Dave sa mga labi. Pero hindi yon ang panahon para pagtuunan ng pansin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Nasa gitna kami ng isang misyon na kailangan naming maipanalo. Lumabas ako mula sa pinagtataguan namin at sumigaw. Huli ka! Oh! Aray ko! Joanna? Joanna, ikaw ba yan? Shasha? Ikaw ba yan? Hala, ikaw nga! Oh my gosh! Buhay ka pa! Sa kabila ng sitwasyon naming magkaibigan ng sandaling yon, nakuha pa naming magyakapan. Masaya ako na malamang buhay pa si Shasha. Muli ko na namang napatunayan na tama nga ang hinala ko. Kung kasama lang namin si Dave, Chuck, na nakapagkamali na ako sa kanya. Oo naman, no? Buti nga't buhay pa ako. Lalo na't balak akong gawing alay ng mga aswang na yan sa initiation ng si Lando. Sino naman si Lando? Pamangkin siya ng aswang na dumukot sa akin sa gubad. Teka, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin sa akin na dinukot ka rin. I'm a willing victim. Ano ka mo? Hindi ka naniniwala. Totoong sinasabi ko. Ipinain kong sarili ko sa aswang. Isa kang malaking baliw. Ginawa ko ito para sagipin ka. Eh paano mo na lamang nakuha ako ng aswang? Noong una wala talaga akong ideya. Pero dahil sa mga nangyayari sa paligid na hindi maipaliwanag at sa mga kwento sa akin ni Aling Mirasol tungkol sa mga aswang, unti-unting nagkaroon ako ng kutob na baka nga tama siya.
At eto nga, narito ka nga talaga sa puder ng mga aswang. Talagang proud ka pa sa achievement mo na ito, ha? Proud lang ako na tama naman pala talagang mga hinala ko. Minsan may pakinabang rin ang pagiging overthinker. Alam mo yun? Sinabi mo ba sa pamilya ko na nawawala ako? Oo. Wala akong magagawa kasi kailangan kong sundin ang utos ni Dave. Isa pa, yun naman ang tamang gawin. Ay, ang kapatid mo na nga lang ang bahala magsabi sa magulang mo. Kahit ipusta ko pang kuko ng aswang, hindi magugulang balahibo ng mga yon kapag ako nang usapan. Isipin lang nila na uma-attitude ako at baka palabas ko lang ang lahat. Siya, Hayaan mo na. Sanay na ako. Ilang taon na kaming ganito ng pamilya ko. Ano ko ba naman? Ano ba? Pabalik-balik ka. Nahihilo na ako sa ginagawa mo. nag-iisip ako kung paano tayo makakalabas dito sa lugar na to. Tik naman, oh. Nagpadukot ka sa aswang na wala ka malang backup plan? Of course not! Ako pa bang mawawala ng backup plan? Ay, kung ganon, anong backup plan mo? Sige nga. Si Dave. Sinundan niya kami. Well, sana nga nasundan niya ang tracks ng aswang. Takte, ang bilis niya. Oo. Mabuti hindi ka nagsuka sa biyahe. Kapwa kami natigilan ni Shasha nang biglang bumukas ang pinto at may pumasok. Pumasok ang isang lalaki. Mas bata iyon kesa sa aswang na dumukot sa amin. May magandang tikas ang katawan nito. Matangkad hanggang balikat ang mahabang buhok. At higit sa lahat, maganda ang itsura nito na parabang may lahi itong Irish o kung anuman. Siya yung sinasabi ko sa'yo na pamangkin ng aswang. Meet my jailer, Lando. Taray, close kayo. Pupusta ka ba? Siya ang pinakamabait na nilalang dito. Siya rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon buhay pa ako. Kasi hindi niya ako bet kainin. Aswang din siya? Hindi. Hindi pa. At wala akong balak maging kagaya ni Tito Alfonso. Talaga ba? Nagbago ng isip mo? Matagal na. At hindi mo man lang na-share sa akin ang tungkol dyan? Wait nga lang. Tunog magka-LQ na kayong dalawa eh. So, mabait ka, Lando? Parang gano'n na nga. Kung ganun, bakit hindi kanya tinutulungan na tumakas? Hindi niya kayang manlaban ng mag-isa. Ikaw ba naman? Mangkukulam ang mama mo, aswang ang tito mo. Ikaw normal na tao. Hindi ka pa napapaisip ha, Lando? Baka naman kasi hindi ka talaga tunay nila na kapamilya. Hindi ka mukhang taga rito. Irish ang tatay ko, sabi ni inay. Nagbakasyon daw yun dito minsan sa Norsagaray at nagkaibigan sila. Ay, wow! Kung hinahayaan mo kaya muna siya magkwento. Kung gano'n na mas malakas ang dugo ng Irish na tatay mo, hindi ka naging aswang? Naging aswang lang naman si Tito Alfonso dahil sa matalik niyang kaibigan. Pinangakuan siya ng buhay na walang hanggan. At yon ang gusto ni inay na manahin ko naman. Huwag nga. Malungkot ang mabuhay mag-isa kung habang buhay pagkatapos nandito ka lang sa gubat. Nakakita man lang ba kayo ng ibang tao? Oo naman. Nakikisalamuhan naman kami sa mga tao sa labas ng gubat. Ang Tito Alfonso nga may trabaho sa punerarya. Punerarya? Ang galing naman niyang mamili ng workplace. Doon kasi siya madalas makakuha ng supply ng mga lamang loob na hindi masyadong napapansin dahil walang nag-claim sa ibang bangkay. Hindi kaya ang tito mo rin ang salarin sa mga insidente ng pagkalunod sa bakas? Yun ang hindi ko alam. Wala akong masyadong alam sa kung ano ang mga ginagawa ni Inay at Tito Alfonso kapag nasa bayan sila. Mas madalas ako maiwan dito, tagabantay. Ay,
May tinatago ba kayong kayamanan dito? Wala naman. Kailangan ko lang pangalagaan ang lugar na ito para hindi kami madiskubre ng mga tao. Tahimik naman kaming namumuhay dito. Nasaan ang tahimik sa part na nagra-rampage ang tito mong aswang kapag nasa bayan? Sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam lahat ng ginagawa ni Tito Alfonso. Now you know. Tama ng chismisang ito. So ano, tutulungan mo na ba kaming makatakas rito? Parang hindi niya bet na tulungan tayo. Huwag na nating pilitin. Baka mabait lang siya, pero hindi pa well-developed ang konsensya niya. Wala naman tayong pilitan dito, Lando. Ano bang mapapala ko kung tutulungan ko kayong makatakas dito? Ang sabi mo nga, tao ka naman at ayaw mong maging aswang. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa aming kumakas at magsimula ka ng bagong buhay sa malayo. Kung talagang gusto mong magbago, hindi pa naman huli ang lahat. Tama. Kaya ano pang iniintay mo? Sumama ka na sa amin. At least, hindi kami nagpupumilit na magtayo ng kulto. Pero seryoso, tutulungan mo ba kami o ano? Pwede bang pag-isipan ko muna? Kung pag-iisipan mo, hanggang one business day lang ha. Kasi narinig ko ang nanay mo. Sabi niya sa tito mo, iaalay na nila ako. Oh well, kaming dalawa na ngayon. Bukas ng gabi kapag full moon na. Kaya magunos daily ka na ngayon din, Lando. Ayoko makatay, no? Sige, Ano raw? Sabi niya lang, sige. Sige nga ano? Bay, ewan ko. Manalangin na nga lang tayo na sakipin tayo ng knight in shining, shimmering, splendid mo. Hindi ako umaasar yan kay Lando eh. Minsan ako nag-request dyan, na-disappoint lang ako. Huwag mong sabihin sa aking nauhulog ng loob mo kay Lando. Uy! Ano? Hindi no? Paano naman ako magkakagusto sa laing aswang na yon? Ikaw nga itong may sabi, di ba, na hindi pa siya aswang. Basta. Hindi ko masiguro kung nakumbinsi ba namin si Lando na tulungan kaming makatakas. May point din naman si Shasha. Mahirap umasa at magtiwala, lalo nang nasa panig ito ng mga kalaban. Sana man lang binigyan niya tayo ng tips kung paano natin matatalong aswang. Alam ko kung paano. Marami akong dalang asin sa bag. Pero, teka, nasaan ang bag ko? Hala, wala na ang bag ko! Sa malamang, inihagis na yun ng aswang kung saan. eto bang hinahanap mo? Bit-bit ni Lando ang bag ko nang bumalik ito sa kubo. Nagkatinginan na lang kami ni Shasha ng sandaling iyon. Ilang sandali pa ang lumipas bago ito nagsalita. Pumapayag na ako na tulungan kayo makatakas. Mabuti naman kung ganon. Pero kailangan hindi sila makahalata. Kailangan ituloy muna ang planong pag-aalay. So, ipapakatay mo muna kami ganon? Hindi. Hindi na natin yun paaabutin pa sa parting yon. Tama. Tama ang desisyon mong yan. Kasi kung nagkataon, ikaw ang kakatay namin ngayon. Nakita mo naman, dalawa na kami rito at mag-isa ka lang. Tama na siya. Ang mahalaga naman, tutulungan niya tayong makatakas. Sana lang tama ang timing ni Dave. Pulis ba si Dave? Private investigator na siya ngayon. Pero hindi siya pulis. Hindi naman. Bakit? Mukhang hindi naman siya mahuhuli sa timing. Bukas ang hapon, bago lumubog ang araw, paliliguin kayo ni Inay at papahiran ng espesyal na langis para sa magaganap na pag-aalay. Tiisin nyo na lang para sa ikabubuti ng lahat. Okay, sige. Pagkausap lang din na huwag nyo sanang gagalitin si Inay o si Tito Alfonso para mas maging payapa ang pagtakas ninyo.
Kung payapa ang pagtakas, hindi takas yon, no? Shasha! Oo na, titigil na. Baka mapagsabihan na naman ako ng isa riyan eh. Sige na. Kailangan ko nang umalis. Dahil baka makahalata pa si inay. Kanina pa akong pabalik-balik dito sa kubo ninyo eh. Matulog na kayo ng maaga para makapag-ipon kayo ng lakas para sa ganap bukas ng gabi. Salamat, Lando. Huwag muna kayo magpasalamat sa akin. Wala pa ako nagagawa para makatakas kayo rito. Hindi naman ang pagtakas namin ang ipinagpapasalamat ko. Salamat kasi pinili mo ang tulungan kami. Ginawa mo kung anong tama. Dumako ang tingin ni Lando sa direksyon ni Shasha. Hindi ko alam kung napansin pa iyon ng kaibigan ko o mas pinili niya lang na hindi. Pero nang sandaling iyon, malinaw kong nakita ang sagot kung bakit pinili ni Lando na tulungan kami. Kung nagkakilala nga lang sana kami sa iba-ibang sitwasyon. Okay na. Plastado na ang mga plano natin para bukas. Kasihan sana tayo ng tadhana. Dahil hindi ako pwedeng mamatay sa lugar na to. May anak pa akong babalikan. At si Dave. Si Dave? Oo, si Dave. Huwag mong sabihin sa akin na bingi ka nang dinukot ka ng aswang. Bakit naman biglang napasali rito si Dave? Kasi nararamdaman ko na parang may something sa inyong dalawa. Ibang kinang ng mga mata mo kapag binabanggit mong pangalan niya. Basta, kung tama ang instinct mo, sa akin din, no? At talagang yan pang naiisip mo? Sa ganitong nasa gitna na tayo ng peligro sa kami ng aswang at mangkukulam. My gosh, Asha! Ayaw mo nun? Kiligwil, basta. Huwag niyo naman sanang mamasamain, Aling Dolores. Pero, ganito ba talagang pampaligo yung tubig dito? Parang hindi ka aya-aya ang amoy kasi. Naalala mo ba kung anong bilin sa atin kagabi? Baka mamaya magalit pa yung mangkukulam sa atin eh. Baka ipis na katayin lang ang palak. Maisalang pa tayo sa kawan ng buhay. Maligo ka na lang. Sorry na. Hindi ko kasi matiis ang amoy eh. Tingnan mo, parang may something sa kulay, hindi clear. Pagkatapos, parang amoy ng pinagbabara ng naaagnas na bangkay. Ano pa bang pinagbubulungan niyo riyan, ha? Madali kayo. Kapag lumubog na ang araw, kailangang mapahira na kayo ng langis. Dahil mamaya ay iaalay na kayo. Napakababagal nyo. Palibhasa, inuunan nyo pang daldal. Yan na nga pang sinasabi ko. Naiinis na. Ako, pabayaan mo siya. Hindi naman na magtatagal eh, matatapos ng kaligayahan niya. Huwag kang maingay. Baka marinig na naman tayo. Nagmamadali kaming naligo ni Shasha kahit na nga ba hindi naman kami mukhang naligo dahil sa kalidad ng tubig na ibinigay sa amin ng mangkukulam na ina ni Lando. Siguro ay bahagi iyon ng preparasyon sa amin. Ilang sandali lang, pagkalubog ng araw, at pinagpahid naman kami ng pagkalagkit-lagkit na langis. Kapwa kami pinagbihis ni Aling Dolores ng puting saya. Pagkatapos ay isinama kami sa isang parte ng gubat kung saan parang may shrine at altar. Doon na namin nakita si Lando na abala sa pagsisindi ng mga sulo sa paligid. Alam ko namang may plano tayo, pero lintik, sumasakit ang tiyan ko. At parang malapit na ako masuko. Ano ba naman kasing klaseng amoy ito? Kinakabahan ka kasi. Bakit? Ikaw, hindi ka ba kinakabahan? Kinakabahan din naman. Pero mas kalmado ka pa kumpara sa akin. Palibhasa, alam mong nandiyan si Dave para mag-back up sa'yo. Sana nga lang matuntun tayo ni Dave. Nagkita kami ni Dave kanina. Nakita ko siyang umaaligid malapit sa kubo. Kinausap ko siya at ipinaalam ang plano.
Huwag kayong mag-alala. Nasa malapit lang siya at nagtatago. Binigyan ko na siya ng tips at mga gamit na maaari niyang ibanlaban kay Tito Alfonso. Lando! Dali na rito ang mga alay! Sumama na kayo sa akin. Magaling. Hindi ko inaasahan na magiging dalawa pa ang alay natin sa gabing ito. Talaga nga namang napaka-espesyal ng araw mo ito, pamangkin. Nanginig ang buong katawan ko nang mag-transform ang aswang sa anyo nito bilang isang gabunan. Maliwanag noon dahil sa mga sulo, kaya kitang-kita namin kung paano ito naging malahalimaw. Takot na takot si Shasha dito. Diyos ko po. Ang pangit ng aswang na to. Kahit na gaano pa kapangit ang magiging tingin mo sa amin, wala akong pakialam. Hindi hamak na mas makapangyarihan at mas mahaba ang ilalagi ng tulad ko rito sa mundo kaysa sa inyong mga tao. Mga mahina kayong nilalang, mga inutil. Sa una lang kayo matatapang. Pero sa sandaling hawak ko na kayo sa liig, ilang segundo lang at mamamatay na kayo. No! Hindi kami mamamatay sa mga kumong aswang ka! At umaasa ka pa palang matatakasan nyo ang kamatayan? Isa kang unghang para isipin niyang babae. Huwag ka rin masyadong matapang dahil wala kang ipagmamalaki. Oh, alam ko na. Inaasahan mong maililigtas ka nung lalaking kasama mo doong isang gabi. Oh no! Nahuli niya si Dave? Hindi ko alam. Huwag naman sana. Gusto mo ba siyang makita? May sapat pang oras tayo para mapanood nyo kung paano ko papatayin ang kasintahan mo, babae. Magjowa na kayo ni Dave? At talagang sa bibig pa ng aswang ko malalaman? Hindi. Lando, dalhin mo rito ang biyag. Ilang sandali pa at hila-hila na ni Lando si Dave palapit sa altar kung saan naroon ang tito nitong gabunan. Sugatan si Dave. Marahil ay mga kalmot ng aswang. Putok din ang gilid ng mga labi nito at namamaga ang mga mata. Kung ganon ay nahuli pala ng aswang si Dave sa pinagtataguan nito. Hindi kaya pinagtaksilan tayo ni Lando? Ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Hoy! Umiiyak ka? Joanna! Baka mamatay si Dave. Kasalanan ko to eh. Ako yung may kasalanan kung bakit tayo naritong lahat sa bingit ng kamatayan. Tama. Lahat kayo ay nasa bingit kayo ng kamatayan. Pero may parang pa para makaligtas. Ano namang trip yan? Gusto mo na naman ngayon makipag-bargain sa amin? Napakadaldal mo talagang babae ka. At dahil dyan, ang kaibigan mo na lang ang papipiliin ko. Joanna, tama. Huwag kang sasagot, girl. Kung gusto mo makaligtas ang lalaking ito, mamili ka. Makiisa ka sa amin at lalaya siya.
o sama-sama kayong mamamatay. Ako na lang! Ako na lang ang patayin mo! Kapalit ng buhay ni na Dave at Shasha! Oh! Masyado ka namang bayani. Sa tingin mo ba, yan din ang magiging sagot? Kung ang tatanungin ko ay ang kaibigan mo? Bakit kailangan sa aming tatlo mamili kung pwede namang ikaw, Alfonso? Manahimik ka! Nakita ko ang pagsenyas ni Lando mula sa likuran ng tito nito. Dahan-dahan naming kinalag ni Shasha ang maluwag na tali sa aming mga kamay. Sinadya iyon ni Lando para mabilis kaming makawala. Walang ano-ano at biglang sinugod ni Lando ang tito nito. Nagpambuno ang dalawa at nagpagulong-gulong sa damuhan. Habang kami naman ni Shasha ay pinakawalan si Dave. Joanna, I'm sorry. I failed you. No, Dave! Huwag ka magsalita ng ganyan! Umalis na kayo, Joanna. Iwan niyo na ako ni Shasha rito. Ay, pala desisyon yan. Hindi ka namin iiwan dito, Dave. Ibinuwis mong buhay mo para sa amin, kaya hindi ka namin iiwan, okay? Okay. Kahit medyo mabigat ka. Taksil ka, Lando, pagkatapos ng lahat ng mga ginawa ko para sa iyo at sa ina mo. Ito pa ang igaganti mo. Pasensya ka na, Tito. Pero wala akong balak na maging kagaya mo. Wala ka talagang utak kahit kailan. Kaya nga ba sinabi ko noon kay Dolores na iiwang ka na lang sa labas ng ampunan? Wala ka rin pakinabang sa uli? Tatraydurin mo pa ako? Sinugod ni Alfonso si Lando at pinagkakalmot ang mukha nito. Dahil doon ay napahiga ang binata sa damuhan. Ganun na lang ang naging takot namin nang ibaling naman ng gabunan ang nanglilisik nitong mga mata sa amin. Pinapipili kita, babae. Ngunit gaya ng pamangking ko ay isa ka ring malaking hangal. Ngayon, pagbabayaran yung lahat, ang kataksilan yung ito. Walang makakalis dito ng buhay! Sa likod ng altar, may matulis sa kawayan na ginawa ni Lando para ipagpatay sa tito niya. Kailangan nating makuha yun at maitarak sa puso ng gabunan. Kuhanin niyo yun, Shasha. Kukunin ko ang atensyon niya. Sige, Dave, mag-iingat ka. Oo, dahil tutuparin mo pa ang pangako mo. Tinakbo namin ang papunta sa altar at hinanap ang pampatay sa gabunan. Nakipagbuno si Dave sa aswang sa kabila ng sakit ng katawan at mga sugat nito. Sa tingin nyo ba ay matatalo nyo ko ng ganun-ganun na lang? Sumulpot mula sa kung saan si Lando at sinabuyan ng napakaraming asin sa muka ang tito nito. Pagkatapos noon ay inagaw niya sa akin ang matulis na kawayan at sinugod ang gabunan. Buong lakas nitong tinulak yon, pahiga sa damuhan at pinagsasasaksak sa dibdib. Isa, dalawa,
3 hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang bayo ang ginawa niyang pagsaksak dito. Ramdam ko, hindi lang yon ordinaryong galit. Lando! Anong ginagawa mo? Ayoko ng ganitong buhay, inay! Bakit mo pinatay ang tito mo? Nahihibang ka na ba? Nalaso na ba ng taong yan ang isip mo? Walang lumasan sa isip ko kundi kayo ni Tito Alfonso, inay. Huwag na niyong isisip pa sa iba. Umalis si Lando sa pagkakadagan sa tito nito. Unti-unting naging abo ang katawan ng gabunan nang bunutin ni Lando ang matulis na kawayan sa dibdib nito. Tapos makakaalis na kayo. Ang hiling ko lang ay sana ay huwag na ninyong sabihin pa kahit na kanino ang tungkol dito. Ipinapangako kung hindi nyo na kami makikitang mag-ina rito kahit na kailan. Sisikapin kong makapagbagong buhay. Good luck. Sana lang matauhan pang nanay mo. Grabe. Hindi ko pa rin akalain ang mga nangyari. Pero sobrang thankful pa rin ako dahil ang dami kong naging realization sa buhay dahil sa mga yon. Maraming salamat sa inyo, Joanna, Dave. Sana naman sa susunod na pagpunta ko rito, happy occasion na yung magaganap, ano? Nagpaparinig ka ba, ha? Oo nga. Oo. Nagpaparinig ako sa inyong dalawa. Tatawagan ka na lang namin ni Joanna kung may latest update na siya. Okay ba yun? Mabuti pa nga. Dahil baka mahuli na ako sa flight ko. Mukha namang matatagalan pa bago mangyari ang masayang okasyon na yon. Hindi ka sure. Uuwi ha. Tatawag ako sa kapatid mo para alamin kung nasa inyo ka na talaga. Opo, Mama Joanna. Wala na rin naman akong lakas pa na mag-alis sa balutan part 2 pagkatapos ng lahat ng yon, no? Sige na, papasok na ako. Inahatid na lang namin ang tingin si Shasha nang pumasok ito sa loob ng terminal. Ayaw na nitong magpahatid hanggang sa loob dahil baka raw maiyak pa siya. Bago tuluyang mag-board, lumingon pa ang kaibigan para kawayan kami. Meron ka pa bang ibang plano? Plano para saan? Para sa araw na ito. Wala naman na. Gusto ko na lang umuwi at makasama ang anak ko. As a single mom, namuntik nang mamatay sa kamay ng aswang. Lalo ako natakot ngayon na malayo sa anak ko. Alam kong hindi ito ang pinakamagandang pagkakataon para itanong ito, pero pwede na ba akong maningil? Maningil saan? Yung pangako mo. Nababalik ako sa iyo. Oo, pero Ano? At natutopi ka na yata. Parang hindi yan ang Dave na nakilala ko noon ah. ay Joanna, kung alam mo lang ang nararamdaman ko noong akala ko mamamatay na ako nang hindi man lang natutupad ang pangarap ko. Ano bang pangarap mo? Nagulat na lang ako nang biglang lumuhod si Dave sa harap ko na naging dahilan para mapatingin sa direksyon namin ang mga tao. May inilabas siyang singsing mula sa bulsa. Hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko ng sandaling iyon. Aligaga na hindi ko maintindihan.
Nakakahiya. Pinagtitinginan na nila tayo. Pangarap kong makasama ka habang buhay, Joanna. Tanggap ko ang anak mo. Never yung magiging issue sa akin. Hindi kita mamadaliin pero gusto kong hingin ang kamay mo. Pwede ba akong maging boyfriend mo? Oh my gosh, Dave! Nagugulat ka naman eh. Hindi ako prepared. Ibig sabihin ba yan? Yes, of course. Walang pagsidlan ang saya ko nung isuot ni Dave sa daliri ko ang singsing Miss Ligaya. Akala ko nasa alapaap na ako, lalo na nung yakapin niya ako at iangat, saka siya nagpaikot-ikot. Mabuti na lang at masaya pa rin nagtapos ang lahat pagkatapos ng lahat ng mga pinagdaanan namin. Hindi ko akalain na ang insidenteng nagdala ng bangungot sa akin sa loob ng ilang araw ang siyang magiging mitya ng masayang simula ng relasyon namin ni Dave. Hindi lang si Lando at ang kanyang ina ang may bagong yugto sa buhay, kundi maging kami rin. Kung kaya nakapag-board na ako, saka niyo pa naisipan gumanyan, ha? Kakainis kayo? Eh di sana nakapag-video ako. Inggit ka ba? At bakit naman ako maiinggit, Per? Oo nga naman. Bakit ka maiinggit kung kinuha naman ni Lando ang number mo? Uy! Safe naman makakatawag nga siya sa akin. Wala kang cellphone yun. Wala pa siyang cellphone sa ngayon. Magpapalit na ako ng number. Nagkatawanan na lang kami ni Dave dahil doon. Nangako si Lando na magbabagong buhay at hindi na ito magpapakita. Pero mukhang hindi nito kayang panindigan ang parte na hindi magpapakita. Alam kong tinamaan si Lando kay Shasha, kaya niya kami tinulungan. Katahimikan. Yon ang iginanti namin sa tulong na iyon ni Lando. Katahimikang babaunin na namin hanggang sa tuluyan na maglaho ang lahat ng kwento. Hanggang dito na lamang, gumagalang Joanna. 시간 속